pagtuon mao gyapon nataron sa kwan ika-10 number 10 nga fact sa pagpamatuod bahin sa ginatawag nga kung unsang speaking of tongues. Sige sa atong pag sugod maga-pray ta, check sa atong kagalingon if na is something to confess no kung needed nan, tapos pasalamat sa Ginoo. As in everything, give thanks unto the Lord, either negative man or positive, kay ang tanan na is by purpose. Tapos iga-voice out na ako ang prayer. Let's pray. Sa imo balaan nga Amahan, salamat kay sa mga higayng ginatag nimo sa mua sa pagtuon sa mga pulong nga asa nga kani for our own good Father nga maka-produce kami agatos divine good nga na-permi in the sphere of God the Holy Spirit and in a goal to be like Christ. Nganigam po kami sa teaching ministry and confirmation of God the Holy Spirit sa pag-enlighten sa mua as our divine teacher sa pagtuon sa mga pulong. Kay we are just an instrument sa pag-communicate sa imong mga pulong. Gani salamat sa inyo mga gayon. Apang we are praying po giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa imong mga pagtulunan. Sa imong grasya sa iyong pamagi, ginadangop na nga pasalamatan, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay. So, remember nga, ang Christian life is a life of thinking. Besides niya na, remember, nga nakita yung ginatawag nga mentality, emotion, volition, self-consciousness, kag conscience. Naadyo na sa tanan nga tao, nga parehas believer man or unbelievers, no. So pero sa atong Christian life, even do nga nakita ginatawag nga emotion, dapat ang mag-dominate yun sa atong kinabuhi is thinking. Mao na nga ang Christian life is a life of thinking yun. Kinanglan jud una. Mao na nagatong kita diri by facts, no. Remember nga ginasulti sa Bible, ang spiritual growth is of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So it is by knowledge. Sanctify them in thy truth. Thy word is truth. We must worship Him in spirit and in truth. Sa truth yun. Mao na ang Christian life is a life of thinking. Now, sa pagtuon nato niya ning ginatawag nga ang speaking of tongues, ngano nga nawala sa 70 AD, sa isa ka butang sa pagpangusisa dire sa atong pagtuon, no. Siyempre dira sa Biblia kung unsa jud. So dili siya basta-basta kung unsa ni ang speaking of tongues, no. Pras ni ron sa remember nga ang gitun-an naton nabase kita sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, no. Nga nagabasa ko sa King James version. Charity never faileth, but whether there be prophecies, plural, they shall fail. Whether there be tongues, plural, they, plural, shall cease. So, mawala siya. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So, sa atong inatuon rin kaning spiritual gift din sa verse 8, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8. Kani siya mga temporary nga spiritual gift. Remember nga kani is spiritual gift. Dili ni siya something nga ma-produce ang usa ka tao nga sa iyang kwan by his own or her own ability, unsa bang capacity. Kani siya spiritual gift gikan sa Dios. So ang halimbawa karon sa pastor teacher, no. Bisan pa kana sa Puimin Didaskalos. Remember, no? Kay ang Puimin man God shepherding, no? So gi-translate siya nga pastor. In other words nga nagahisgotan na siya bahin sa ginatawag nga leadership, no? So mao na nga pastor teacher din na kana siya is spiritual gift. So dili bot pasabot nga kung magwali ka sa pulpit mahimo ka dayon nga pastor. No. Mo na nga walay makalahutay nga pastor nga considering himself nga siya is communicator. Kay kung dili na niya spiritual gift, dili di sa kalahutay. Mao na nga balhin-balhin na sa simbahan. Remember nga kana siya is Puimin Didaskalos nga shepherding teacher. So sa to pa kung imo na siya nga kung shepherd ka tapos na kay flock. Imo na jud na sang flock, itin man jud na siya hangtod sa unsa mga kadugayon.
So dili siya contractual nga 3 years lang ka tapos bali na po. No, dili. So kanina nga walaay ni siya ang tatlo ka spiritual gift. Kaning prophecy, mo na walay spiritual gift karon. Remember nga spiritual gift na siya. Walay spiritual gift karon nga prophecy. Bisan pa ang tongues, kag interpreter of tongues, kag bisan pa ang knowledge, no. So dinhi sa atong ginaton-an kaning Corinthians chapter 12 verse 31. Mao ni siyang kung dili mo siya ni tan-awon og kanang search full kayo nga pamagi. Well, kani siya as is nga mauna. Pero ang pulong dinhi nga nagasulting sa pagpadayon sa speaking of tongues, no, kung tanaw natin niya sa grammar kung ano ni siya ang iyang ginatawag nga format, no. Ang madali dinhi makita nimo kung na kay Bible ginatawag nga NIV, New International Version. Makita nimo din ha ang iyahang comment, no, sa iyang komentary nga kani siya is in polemic. Sa to pa si Pablo din nagahisgot sa mga tumulo sa Corinthians nga sa paggamit nila og speaking of tongues. So kani siya is polemic, meaning to say nga gina-refute niya ang ginahimo sa mga Christians o sa mga tumulo din sa paggamit nila og speaking of tongues. Amo na nga kung nakikinatawag nga NIV nga Bible, New International Version, ang ginesgot din na is, but you are eagerly desiring. Tungod sa iyang tungod sa iyang sitwasyon sa Korinto nga naay ginatawag nga abuse sa speaking of tongues. Remember nga ang speaking of tongues sa 1 Corinthians 13:8, masis na siya, mawala na siya or maundang na siya siyang kagalingon. Kay kaning prophecy of knowledge, mahanaw, madan away na siya. So, meaning to say nga naay outside force kung paano siya mahanaw. O ang speaking of tongues, maundang yun siya mismo sa iyang kagalingon. Remember nga, ang Christian life is a life of thinking. Mao na nga dapat aton yun pa usisaan kung unsa ang buti pasabot sa pulong sa Dios nga sa iyang pamatuod ug unsa na ang speaking of tongues. Kay ang pangutana ngano nga ang tudron na ay ginatawag nga speaking of tongues. Okay. Tungod sa mga version, mo na nga naay nagkalahi nga mga interpretation sa pulong sa Dios. Mao gani nang pangutana ngano nga naay nakita King James, NIV, NASB, New American Standard Bible, The Living Bible, og daghan na lang klase nga mga Bible nga naay interpretation by its own nga mga unsa ba na mga interpretation or mga ideas, no, nga nagkalahi-lahi. Mao na nga nagabalik kita sa original niya nga lengguwahe kung paano, kung unsa na siyang buti pasabot, no. Mao na nga kaning 1 Corinthians 14:39, dili ni siya command nga nagasulti nga, therefore my brethren, desire earnestly to prophesy and do not forbid to speak in tongues, no. Nga kani siya nga sulti nga sa pagpadayon jud sa pagka-speaking of tongues, dili ni sa problema tungod kay ang the book of Corinthians nasulat siya sang unsa nga year 55 AD ang Corinthians, ang the book of Corinthians. Tapos nawala ang speaking of tongues katong 70 ang speaking of tongues nawala katong 70. So kaning Corinthians nga do not forbid to speak in tongues,
is legit pa siya tungod kay 55 AD siya nasulat. Kag nawala ang speaking of tongues sang 70 AD. Kaya nga naman day, asa man day, ang unsa man day bot pasabot nga naay ginatawag nga speaking of tongues. Kay ang speaking of tongues, remember, gigamit ni sa Diyos to get the attention of the unbelieving Israelites. Mao nga dili siya konflikado sa pagtawag ang 1 Corinthians kaning 14:39 nga forbid na to speak in tongues, kay pwede pa ang speaking of tongues kay naa pay ginatawag nga mga unbelieving Israelites, gahi yun yung mga Israelites. Remember nga ang mga Israelites, chosen nation na siya sa Diyos. Sa kasugtanan niya kay Abraham. Muna nga gikan sang 70 AD, hangtod ron ang mga Israelites naa sila sa 5th cycle of discipline. Mao na ang Bible tinuod yun. Once nga nasabtan nimo ang pulong sa Diyos, ang Bible tinuod yun. At the same time, bisan pa kana sila mga unbelievers, hangtod ron, naagyapon ang proteksyon sa Diyos sa ilaha tungod sang promisa sa Diyos sa kay Abraham nga mawala lang ang tanan nga rasa sa tibuok kalibutan, ang Israelite magapabilin yun na siya sa iyang kagalingon. Mao na nga ang Diyos tinuod yun kung unsang ginasulti sa Bible no, sa eksakto nga pagtulunan. So kaning 1 Corinthians nga forbid na to speak in tongues, o kon kaning 1 Corinthians 14 nagaisgot ni dinhi nga sa paggamit o kon gina-refute polemic nga ginatawag nga gina-refute ginabadlong ni Pablo ang mga Kristohanon o kon ang mga tumulo din sa Corinthians tungod kay nag-aabuso sila sa paggamit sa speaking of tongues. Remember nga kani siya is spiritual gift. Ang spiritual gift dili na bot ipasabot nga maunang imong gift ikaw nga tumuluo kung unsa ang gusto nimo nga spiritual gift. No. Ihana sa Dios nga pamaagi. Para sa akon di ko gusto mag-pastor teacher, di ko gusto. O kung mag-communicate sa pulong sa Dios kung unsa man. Kay malisod. Dili siya basta-basta. Lalo pa nga magbalik ka sa original language at the same time naay pangutana. Tapos ikaw ang responsible ni ana sa pagtubag. In other words nga kung dili ka kabalo o dili kay ang knowledge nimo kung gamay or something or somewhat din na mahimo kang false teacher. Kay tinuod na jud ang pulong sa Dios. Mao nga tinuod jud nga the truth shall set you free. Okay. So nawalaan siya ng 70 AD. Now, remember nga kani siya gintagna na ni sa Old Testament sa Isaiah 28:11. Mao na nga ang speaking of tongues para lang sa mga Israelite. Isaiah 28:11. Mao na nga natingala sa Acts chapter 2 kadtong 30 AD sa time sa Pentecost, the day of Pentecost, nga si Peter nag-speaking of tongues. Mako man wala na never learn ni Peter ang speaking of tongues o kon ang lingwahe nga sa mga audience nga nagkalain-lain nga mga lingwahe nga ang ginasulti ni Peter is Galilean. Anyet ang mga taga-ubang nason nga Israelite by their own languages nakasabot kay gikan man sila sa nagkalain-lain nga mga lugar, no. So mao tong
isa ka speaking of tongues sa Acts chapter 2 nga hitabo. So kani sa mga butang nga nahitabo sa Acts chapter 2 verse 3. Sa una nga bahin. Ang nahitabo sa Acts chapter 2, lalo sa verse 3. Basahon nako din eh. And there appeared to them tongues as of fire, distributing themselves, and they rested on each one of them. No, katong mga disciples dito sa Acts chapter 2. No. So naay ginatawag nga indwelling, permanent indwelling of the Holy Spirit nga asa nga gin-prophesy by John the Baptist sa Matthew 3:11. No. Sa Matthew 3:11. Nag-isgot sa Matthew 3:11. I, sulti ni John, indeed baptize you water unto repentance. No. Sulti ni John, I indeed baptize you with water of repentance. Amo na ang tema kung nganon si John nagabaptize unto repentance, meaning to say nga change of mind. Nga gikan sa kalibutanon nga nga mga pagtulunan, mag-change of mind sila nga si Jesus is their Messiah. Mao nang repentance nina kay mitanoyo na siya. But sulti ni John, he nga si Jesus Christ that cometh after me is mightier than I, whose I'm not worthy to bear. He shall what? He shall baptize you with the Holy Ghost. Kay mao ni siya sa King James mo. Pero same gihapon na siya, meaning sa Holy Spirit. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. At the same time, kaning Holy Spirit is the promise of God the Father. So mauning nahitabo, nagisulti ni John sa Matthew chapter 3 verse 11. So dinhi ang hitabo nga nabaptize sila sang Holy Spirit, na indwelt sila sang Holy Spirit permanently. Tapos kaning sa John chapter 14 verse 17, that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because he does not behold him or know him, but you know him because he abides with you and will be in you. So ang Holy Spirit naana sa mga disciples. In other words, nga before sa indwelling sang Holy Spirit, sa time ni Jesus Christ, walay indwelling sang Holy Spirit din na. Lalo pa sa Old Testament, endowment lang. Meaning to say nga, mosulod ang Holy Spirit sa believer, dili Christian na sa Old Testament. Pagsulod niya sa believer, pag human sa iyang purpose niya na, muhawaay na ang Holy Spirit. Muhawa na po sa believer. Pero kaning Acts chapter 2 nga asa nga promise, o kung gisultin ni Matthew nga si Jesus Christ will baptize you with the Spirit, mauning nahitabo sa Acts chapter 2. Sa tuwa pa, nag-start ang indwelling sang Holy Spirit sa Acts chapter 2, sa time sang Pentecost. So, Pentecost, Acts chapter 2. Di na nag-start ang indwelling sang Holy Spirit. Bisan pa na ginatawag nga mga transition period din gikan sa Israelite nga time hangtod sa Christianity nga time. Kay nag-stop ang programa sang Dios sa Israel pag-abot sa 70 AD. So kay mohuman ang Christianity sa rapture, no? Mao na nga na sit aside hangtod ron at this present time.
wala na pagtagad ang Diyos sa Israel. Pero kung mao ni. Pero ang Israel sa gihapon, bisan walay pagtagad ang Dios, sa gihapon na ay proteksyon. Masulti mo na gihapon pagtagad dili sa ilahang pamagi or dili in behalf of them. Kung dili tungod sa kay Abraham nga promisa sang Dios. So naundang din ha kay musugod na pud na ang programa sang Dios sa Israel pag-abot sa tribulation o masulti nato dako nga tribulation, which is 7 years. Dinhi ang bida na po diri sa tribulation mao ang Israel. Mubalik na po ang programa sa Diyos sa Israel after sa rapture. Kaysa pagkakaron, dili panahon sang Israel, kundi panahon karon sa mga Christians. Ato aron ang tuka, ato aron. No. Mao na nga na-indwelling sang Holy Spirit din sa mga Christians. Kag remember ang first nga member sa spiritual body of Christ or ang first nga member sa ginatawag nga Christianity si Pablo. No. So pag-abot sa rapture, kay i-rapture man ta mao nagahulat kita kada everyday we are getting closer sa rapture. Mawala ng Christianity, mao na nga mobalik na pud ang programa sang Dios sa Israel pag-abot sa dako nga tribulation, letter T. So ang Israel na pod ang natungdan sang 7 years. Kay kaning 7 years manggod, mao nang gisulti sa Daniel, no, nga sa 70th week, 7 years na lang or 1 week na lang ang nahabilin sa programa sang Israel. Kay gi-cut off man sa Dios ang iyang programa sa Israel tungod kay gin-reject nila si Jesus Christ as their Messiah. Nga gilansang nila sa cross. So ikadua diri nga bahin ang naitabo sa disciples sa Acts chapter 2 verse 4, they all filled with the Holy Spirit. They were filled by the Holy Spirit. So dako po ni siya nga pagtulunan kaning tawag nga pimplimi. Ikatatlo nga bahin sa Acts chapter 2 verse 4, pagpuno sa ila sang bala nga espiritu, which is the content. Then they spoke in tongues and began to speak with other tongues as the Spirit giving them utterance. Kung unsang gusto sang Holy Spirit nga igalitok nila, mao na sila nag-speaking in tongues. So dili sa ilahang gusto kung unsang ilang ilitok, kung dili sa balaan nga espiritu nga sa Holy Spirit nga pamagi. So mo nahitabo sa Acts chapter 2. Kay ang Ephesians 5:18 iba man, it is a command dinhi, walay command dinhi. Walay command, be filled with the Holy Spirit. Walk in the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. So iba sa Christianity nga pamagi kung paano pagpuno sa balang espiritu, which is a command. Pero diri sa Acts chapter 2, walay mahimo diri mga believers suno sa Holy Spirit nga pamagi. So tanan sila indwelt by the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, kag nag-speak in tongues. But pasabot niya ni nga common nga mga mali nga pamagi nga kung puno ka sa bala nga espiritu, mag-speaking in tongues ka. Ginatawag siya nga cause and effect. Dili siya maong but ipasabot. So kung mapun-ang ka sang nga nahitabo sa Acts chapter 2, kay kani siya ang nahitabo dinhi pag puno sila sa bala nga espiritu, they speak in tongues, no?
Sa ato pa ang pagpuno sang bala nga espiritu sa ila mao ang dahilan kung ano nag-speaking of tongues sila. So ginatanaw naton ang sistema sa ginahimo karon sa mga ginatawag nga nag-speaking of tongues, no. Nga sa aton pa kung nag-speaking of tongues sila tungod ba kay napunan sila sang bala nga espiritu. Kag remember ang pag speaking of tongues sila dinhi suno sa mando sang balaan nga espiritu kung unsang ilang speaking of tongues. Wa ni siya ginapraktisan. Wala. Kay pares kay Peter, fisherman siya. Dili siya. Wala siya manok nga gialaga. Fisherman siya. Mao na iyang masterate, doctorate niya. Fisherman. Galileanon siya. So, dili siya kabalon mo litok o Greek. Dili. Sa tuwa pa, ni-practice yun na siya sa paggamit og Greek nga lingwahe. Sa isa ka butang nga ang 1 kag 2 Peter na qualify siya nga maapil sa Bible. Sa tuwa pa kung dili nasulat ni Peter ang 1 kag 2 niya nga sinulat in Greek, wala siya nadala sa Biblia. Wala. Kag questionable pa na. Kay ngano man, kay mubo lang ang iyang gisulat. Bisanin ang 1st, 2nd, 3rd yan. Dili siya qualified. No? Kay may criteria na sila kung ano nga mauna. So dili mo pasabot kay i-indwell sila sa Holy Spirit. So mao nga nag-speaking of tongues sila. Or ang pagpuno sa balang nga espiritu sa ila mao ang dahilan kung ano sila nag-speaking of tongues. So, dili siya angay. Halimbawa, sa isa ba kakwan ba kanang cause and effect nga halimbawa nga kung dili ka nag-speaking of tongues, so dili ka indwelt by God the Holy Spirit, kay ang pag-speaking of tongues o ang cause sang speaking of tongues nimo tungod kay indwelt ka by God the Holy Spirit? No. So na ginatawang mga palisyos, mga mali nga mga sistema sa kung unsa ang speaking of tongues, no? Sa mga practices nga at the same time nga asa nga kung indwelt sila by God the Holy Spirit tapos na speaking of tongues sila, and yet at the same time gakanta sila og come Holy Spirit come. Now ang word nga indwelt sang Holy Spirit is permanent indwelling na siya. In other words nga once nga indwelt ka by God the Holy Spirit, you are sealed by God the Holy Spirit. So dili sa legit nga magsulti nga maukon magkanta ka nga come Holy Spirit come, pagkahuman indwelt ka by God the Holy Spirit. Kay ang ilang wot ipasabot nga indwelt ka by God the Holy Spirit tungod kay nag-speaking of tongues ka. Unsa man day after ni ana nga nag-speaking of tongues ka, tungod kay wala ka na nag-speaking of tongues after ni ana, unsa man dili ka na indwelt by God the Holy Spirit kay wala ka nag-speaking of tongues? No. Dili. Kay ang indwelling sa Holy Spirit is permanent indwelling na siya. Dili sa temporary. Nga kung mag-speaking of tongues ka lang, mauna nga indwelt ka by God the Holy Spirit. Isa kadali. Sa mo na mga confusing din na. Mao nang ang Christian life is a life of thinking. Paano ka maguna-una sa imong mga pagtulunan or else ma-deceive jud ka or na-deceive ka? Kumbaga pa, nail it down sa imong mga kung unsa jud ang tinuod nga ginatawag nga Christianity. Mao na nga nagatuon kita diri sa ginatawag nga Bible doctrine. Dili na sa cause and effect or kanang ginatawag nga
nga reality versus validity. Tungod kay nag-speaking of tongues siya, so tinuod nga may speaking of tongues. Remember nga, let not your experience interpret the Bible, but let the Bible interpret your experience. Tungod kay nag-speaking of tongues sila, so tama ang Bible. The Bible is right. Kaya simply because they experience the speaking of tongues. No, dili. But let the Bible interpret their experience. Mao na nagatuong kita diri by facts. Kung unsa jud katinuod ng ginatawag nga speaking of tongues. Sa tuwa pa, kung wala ka nag-speaking of tongues, you are not saved. Kaya you are not indwelt by God the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, maunang seal. Ang seal, silyo. Nga panag-iya ka sang Diyos. Kay tungod may you are the temple of the living God, which is God the Holy Spirit. So, pag sulting indwelt, mao na sulti ni Peter nga, this is that, nga gisulti ni Joel, Prophet Joel, nga ang pag-indwelt sang Holy Spirit. No? So, kani siya nga mga pamagi, mark it down nga, dili siya tinuod. Ba, kada speaking of tongues mo, no? Halimbawa sa prayer, indwell ka sa Holy Spirit. So, nakakanta na pag come, Holy Spirit come. Tapos, pag speaking of tongues nimo, kay indwell ka lang sa Holy Spirit, once nga mag-speaking of tongues ka, indwell ka naman by the Holy Spirit. No. Ang pagtulunan dining, which is always in present tense, pag indwell sa Holy Spirit dining, pag you are sealed by God the Holy Spirit, is eternity. Kay ang sealing is ownership, safe delivery, security. Mo nang bot pasabot sang seal. Kanang silyo ba? Seal. Paras ko na sa mga titulo. Halimbawa sa mga kabaw. Pag na siya silyo nga ang iyang credential, naa sa imo ha, kag maunang silyo ha, ikaw na nagiya niya na. Nga amo na klaseng silyo ha, ownership, panag-iya. So tungod kay indwelt ka by God the Holy Spirit, nga maunang silyo, sealed by God the Holy Spirit ka, ang nanag-iya sa imo ha, is God. Maunang but pasabot sang sealing sang Holy Spirit. In other words nga, once nga indwelt ka by God the Holy Spirit, sa karon nga at this present time, kaya ang tanan nga mga believers, mga Christians is indwelt by God the Holy Spirit, ang nanag-iya sa tuwa is God. Kaya lang sa Old Testament, dili sila indwelt sang God the Holy Spirit. Indod, ginatawag na siya nga by what purpose man nga naigasulti ang Diyos sa Israelites, sa Israel, sa nasod nga Israel, nan musulod ang Holy Spirit sa iya ha, paguman sa purpose hawaay ang Holy Spirit. Kaya lang ang point din ha, bisan pa dili sila indwelt by God the Holy Spirit, dili sila sealed by God the Holy Spirit, panag-iyag yapon sila sa Diyos sa isa ka butang kay naa sila ginatawag nga human spirit. Mao na nga makakommunicate ang Diyos sa ila tungod kay naa sila human spirit as a receptacle organ. Meaning to say nga maka-receive sila o kung makasabot sila ang mensahe tungod kay naa sila human spirit. Walay makasabot sa pulong sa Diyos unless nga you have the whole human spirit. Wala. So, kanang mga unbelievers, ang masabtan ng lila is salvation message. For spiritual growth, wala yun na tsansa. Wala pagsabot din na. Muna ka, kung dili sila kasabot, tungod kay sila mga unbelievers.
kag ila lang na salvation message lang jud. Mao bitaw nga sa salvation nga mensahe, makasabot sila kay ang Holy Spirit is nag-act as human spirit para masabtan nila kung unsa ang salvation. Besides niya na, they were spiritually appraised or judged. Kay walay pagsabot sa mga believers. Magkalantog iagay lang kamo ana sa ginatawag nga philosophy, unsa mang klaseng mga diskusyon, pero sa mga pagsabot understanding wala. Mo nang ang spiritual growth is by learning sang Bible doctrine, biblical truths nga imong tuuhan og ma-apply sa imuhang kinabuhi. Mo nang spiritual growth, growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Pag walay knowledge, walay growth. Muna nag-learn kita Bible doctrines by Bible doctrines by Bible doctrines. Kag sa pagtuon niya na by believing equals application. Anong sulti ni Pablo nga, sang bata pa daw siya. Ang iyang panguna-una, bata rapod. Pero sang nagdako na siya, nanan sa ibuot, sa iyang spiritual growth, nan dito hamtong na iyang pang una-una. Walay hamtong nga pag-una-una sa isa ka tumulo pag wala say Bible doctrine o kung mga biblical truths. Walay learning din na. Mo na nga dili basta-basta ang Christian life. Munang sulti lagi nga Christian lang by words, pero sa application o kung sa pagkinabuhi dili Kristohanon. Wala may pagtulunan. So dili mo nang tawag nga cause and effect. Dili. Do sama lang na sa ginatawag nga sa isa ka pamaagi nga pagitara nimo tapos di kanta ka. Nakakanta ka ba tungod sa gitara? No. Dili. Sa ato pa, kung walay gitara, di ka makakanta? No. Okay, diretso ta din eh. So, ang indwelling sang Holy Spirit sa Acts chapter 2, maunang fulfillment sang prophecy. No. Nagisulti sa the book of Matthew, kag subong man sa the book of John. Kadto ta di sa ginatawag nga reality versus validity. So kanang ginatawag nga modern day tongues kaysa pagkakaron. So ilang ginapamatudan nga ang speaking of tongues nga ilang ginasulti karon o kung ilang ginagamit nga naga-speaking of tongues sila nga sa ilang ginatawag nga personal experience, tinuod yun. Mo nang sulti nga kung by experience lang, wala kay ikalalis din na iyan ang experience mo. Kaya lang ang problema lang dra kung kana ba siya is valid sa pulong sang Dios. Sa to pa, dili tanan nga mahitabo nga kanang imuhang ma-experiencehan o kung ilang ma-experiencehan by their own. Nagapamatuod nga kana siya is tama. Tungod ba kay naga-speaking of tongues siya tapos na speaking of tongues sa Bible, so kana naga-iskot nga tama siya? No. Mao nga naga-iskot kita din nga let not your experience interpret the Bible, but let the Bible interpret your experience. Kay nga no, kay usahay ang uban naga-isgot, ginatawag nga Christians nag-iskot sila nga sa ilahang mga parinting nga namatay, mga 3 days after pa daw na musaka sa langit. No. Or sa asaman nga kung sa ilang mga parinting nga namatay o sa mga relatives, napa daw din na sa kalibutan within 3 days. So nagatupo ko ana ba? So by that experience, kay nakita man jud nila, oy naa si kwan o akong
Ang akong parinting namatay, nakita ko. So by that experience, ginapamatudan nila nga tama sila kay nakita yun nila eh. Pero unsang sulti sa Bible? It is appointed for a man once to die. After death, judgment. Asa man na tinuod? Ang Bible nga pag nga sulti niya nga pagpatay sa tao after niya na judgment dayon, or katong experience nga nakita. Kaya ako nagatuo ko nga after death judgment dayon eh. So mo na nga wala ko'y makita nga namatay nga naa siya nga tinuod yung nga nakita nako. Wala. Puro sa ilaha nakita nila nga particular yun sa mga unbelievers. Magpakita sila tungod kay ginadeceive sila nga tinuod ang ilang experience, lalo pa karon ang philosophy sa tao, to see is to believe. Sa duwa yun nila kamata, by their own experience, nga tama yun. So wala kay i-argue din na. Pero mapamatudan mo lang by faith nga tinuod yun ang Bible nga it is appointed for a man once to die, after death judgment dayon. So nagapamatuod ba sa ginatawag nga reality versus validity nga tungod kay naga-speaking of tongues siya, so duol siya sa Dios. Tapos kinasulti pa yun nila nga nag-istoryanay kami sa Dios gabi ba na. So tinuod kay nag-istoryanay sila sa Dios. Kay sa isa ka butang walay direct revelation karon sang Dios sa mga believers tungod sa pag-complete after sa completion sa ginatawag nga canon of scriptures. Wala na direct revelation. Sang una, sang wala pa'y ginatawag nga complete canon of scripture sang 96 AD, na ay direct revelation. Pero after niya na, wala na. Mauna nga nakita'y ginatawag nga Bible at the same time na ay communicator sa pulong sa Diyos nga bag-ong nga pastor teacher o teacher. Kaysa una walay pastor teacher nga spiritual gift. Wala. Mauna nga sa pag-atiman sa mga magtotoo na ay ginatawag nga pastor teacher. So, it should not be understood that reality is not always associated with validity. Hindi tungod kay nag-speaking of tongues sila, so nagapadagdayon nga kana siya is tinuod. Pwede nga real siya tungod kay nakita nimo, nadunggan jud nimo, pero dili siya tinuod base sa pulong sa Dios. Dili. Okay. So kani mga itabo, real, yes, pero valid, no, dili. Muna nga mga Kristiyanon bantay jud. Muna nagatuon kita sa mga in particular jud sa ginatawag nga timeline. Tapos sa mga dates, no. Kay dili basta-basta nga tuon kay naana sa pulong sa Dios. So tanan is valid? No. Dili. Amo na nga nagatuon kita ginatawag nga timeline according sa iyahang context. Suno sa context. Pasi karon no. Sa Matthew 7 verse 21 hangtod sa 23. Matthew 7 verse 21 hangtod sa 23. Basahan na ako sa verse bebe dire excuse kita non sa nato dire sa Bible. Matthew 7 verse 21. Okay, so nagkamali ni siya dre. Kanina ay 21 ni siya. Okay, dali lang ha. So 21 yun. Okay. Nag-escort siya nga, not everyone that said unto me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven,
but he who does the will of my Father. So dili tanan ang gasulti nga Lord, 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 o kung Ginoo ko Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa Dios. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So dili tanan nga naga-perform of miracles, kay kaning gift of miracles nawala po ni siya. O kung naga-prophesy, wala may gift of prophecy karon. Wala. Pag kumpleto sa ginatawag nga the book of Revelation, wala na prophecy. Wala na something to prophesy. So kana siya mga future events na siya nga mohitabuay. Og walay miracles sa karon nga present time nga may tabo. Wala. Ang paabot lang nato nga gisulti ni Pablo is the rapture. Maura na paguman sa rapture, mosulod ang tribulation, dinhi daghan miracles sa time sang tribulation. Pero sa tuwa dinhi, walay miracles din na. Paghuman sang 96 AD, diri tay butang 96. Wala na miracles din na. No. Dili jud tanan di kay sa Acts chapter 2 na ipay mga hitabo. Pero pag kumpleto sa canon of scriptures 96 AD, wala na miracles nga nahitabo. Kag ang ginapaabot naton is the rapture na lang nga gisulti ni Pablo. Pero pag abot diri sa tribulation nga 7 years, daghan miracles din na. Bisan pa na kumpleto na ang ginatawag nga canon of scriptures, na ay gyapon mga milagro sa panahon sa tribulation, tungod kay gi-prophesy na siya. Sa aton pa, sa unsa man nga mga prophecy nga mga hitabo, walay prophecy nga mahitabo dinhi sa Christianity, sa atong ginatawag nga present time, sa aton nga panahon. Walay miracles nga mahitabo din na. Now, kaning dinhi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 to 9. Chapter 2 verse 8 to 9. Be. 2 Thessalonians verse 8 to 9. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. So may tabo ni siya sa tribulation. Nga kanang abutay is the Antichrist. Ang magka-perform siya sa mga signs and false wonders. Ba, may dumduman ko sa Old Testament ba kay Job? Kay si Job, grabe ang mga hitabo sa iyang pagka-wipe out sa iyang mga kahibtangan. Mga karniro, kambing, baka, pati ang iyang mga servants, pati ang iyang mga anak. Tapos ang nakapatay ra ba? Luwas sa tao. Ang nakapatay, kidlat ra ba? Pagkahuman, pagsulti gani nga gikan sa langit, siyempre ang kidlat dito na sa taas yung gikan. Gipatay dayon sa Dios. So dili tanan di ay nga kidlat nga mahitabo nga kung unsa man din na nga makapatay sa tao, nagikan sa Dios. Kay yaman to ni Satan. Nagialaw sa Dios nga hilabtan sa Dios si Job.
sa isa lang kabot ipasabot nga ayaw lang kuha ang iyang kinabuhi. Pero siyempre by God's grace, bisan pa mautong nahitabo sa kinabuhi ni Job, kontrolado gihapon sa Dios ang sitwasyon nga ginalaw niya si Satan sa guba o kung sa pagdaot sa kinabuhi ni Job. Kay nakaibalo ang Diyos nga si Job muhupot gyapon siya, naagyapon siya sa mga pagtulunan nga sa pagtuo din na sa Diyos. Di yun siya kanang dili yun niya i-deny ang Diyos sa iyang kinabuhi. Unsa sulti ni Job sa iyang asawa? Unsang sulti sa asawa ni Job nga sa iya ha? Nga kuana kanang layuan na imong Diyos. I-deny na imong Ginoo tapos para mapatay ka, para di ka na magantos. Pero wala jud si Job nagbuhi sa pagtuo sa iyang Diyos base sa pagtulunan. So dili bot pasabot nga tanan nga mga hitabo nga gikan sa langit iya sa Diyos. Pero besides niya na nagapabiling gyapon sa pagtuo si Job sa Ginoo. So mao man nga tungod kay nag-speak of tongues sila, so ginabase nila nga kana siya tinuod na biblical na. No, dili. Dapat sa na ginasulti nga no one that says Lord, Lord, Lord can enter into the kingdom of heaven. Pero naapoy ginasulti nga ang tanan nga nagatawag sa iya nga Ginoo, Ginoo makasulod sa ginarian sang Dios. Mao na nagatanaw kita by context kag sa pagkatinuod o unsa ambot pasabot sa mga pamulong. So kani karon ang source sa ginatawag nga modern day tongues, natawag ni siya nga Ingastrimautos demon. Sa tuwa pa kani iya sa mga unbelievers, dili tanan o kundi sa to pa sa karon nga ginatawag nga modern day tongues nga naga-speaking of tongues, mahimo nga kana sila mga unbelievers. Kay remember nga ang speaking of tongues para sa mga unbelievers ug ang prophecy sa Corinthians para sa mga believers. Pero in particular para sa mga Israelites. At the same time, ang source niya na ginatawag speaking of tongues, emotion. Remember nga, ang Christian life is a life of thinking. Huna-huna jod, pangusisa jod. Dili sa emosyon. Kay emosyon, wala na siya gawna-una siyang kagalingon. Wala. O, pugo sa kagalingon, self-induced. Nga mo speaking of tongues jud siya, of proving nga ang iyang ginahimo is valid. No. So, ang nag-speak of tongues, only the unbelievers speak in tongues. Kag remember nga kung Ingastrimautos demon ang nag-cause sa speaking of tongues sang sina nga unbelievers, kita nga mga believers are indwelt by God the Holy Spirit. Walay believer nga masudlan og demons. Wala. Mao na di na kahadlukan masulti nga adto kag lasa, masulti nga kasagaran, masulti nga tabi-tabi. No. Kay wala na sila power sa imo nga ikaw nga Christian nga indwelt by God the Holy Spirit. At the same time, naa sa imo ang God the Father o ang God the Son. So it is greater is in you than the ruler of this world. Bo issue na po dayon ng COVID. Una-una dayon. Kaya dako kayo ng issue ka ng natawag nila nga vaccine nga may mga electronics so din nga mo appear sa imong agtaan 666. Unsa bay kadlukan din na nga no one can snatch us out from the hands of God. Wala bisan munsa
nga makaagaw sa aton, makailog sa kamot sa Dios. Panag-iya na kita sa Dios. So si Satan hindi siya makalikay sa judgment sa Dios, nga he is bound to the lake of fire. Tapos sa 666, makuha ka niya? No way. Wala, dili na. So kaning mga guys, speaking of tongues, kang ginatawang ingas tremotos nga demon para na sa mga unbelievers. So makita nato na sa Isaiah 8:19. No, luwas pagisgot niya na. No, ipresenta lang din So kanang emosyon mao na siya ang usa ka source sa ginatawag nga modern day tongues. Muna. So walay pinugsanay. Wala. So inductively ato ta dinhi. Ang speaking of tongues were assigned to unbelievers. Unbelievers in particular sa mga Israelites. Sa 1 Corinthians 14:22. Para sa mga Israelites. Ang mga Israelites karon dili wala na sa ilaha ang paghatag og atensyon sa speaking of tongues. Kinawala ng speaking of tongues nga tinuod nga sa Bible jud sang 70 AD. Wala ni sulti nga gina-memorize nato ni o nako ni, no. Wala, ginatuuhan ko lang ni. Mao na nga mao na nga ginapamatod ko nga tinuod yun. Kay ngano, kay paguman sa 70 AD, pagkahuman sang programa sa Dios sa Israel, ang tanan nga is o kon kinsa mga Israelites nga ang mutuo karon nga si Jesus is their Messiah, nga sa pagtuo nga siya Dios, no, nga nagbayad sa aton mga sala dito si babaw sa cross, namatay sa unol ug nabanaw sa katulong adlaw, ni kayb sa langit ug yara sa tuong kamot sa Dios nga man, mahimo siyang Christian. Mahimo siyang Christian. Kay pag-abot sa tribulation nga period, 7 years, wala na'y Christian din na. Kung kinsa man nga mga Israelite nga mutuo sa kang Jesus Christ, dili siya mahimong Christian. Mahimo siya nga magtotoo nga Israelite. Kay ngano, ang iyang destinasyon dili sa langit, kung dili dinhi sa lupa. Remember nga atong citizenship as Christians is heavenly. Langit nun kita. Pero sa Israel, ang promisa sa Diyos is maunang Kanaan, the promised land. Ato langit nun. Mao bitaw nga pag-abot sa end of human history, pag-human sa millennium, which is 1,000 years, pagagubon sa Diyos ang tanan niya nga gituga. Kay ngano man, kay na-contaminate na kanang nadagtaan na siya. Ano sa nga ni nadagtaan? Ilonggo, no? Namansahan. O namansahan. No, pwede. Namansahan siya og sala. Ngano nga langit, gubaon man sa Diyos. Tungod kay namansahan siya or nadagtaan siya, na-contaminate siya, ang sana yung mga pamulong, nahugawan siya sang sala ni Lucifer. Og dili pwede nga magpuyo ang Dios sa eternity human sa millennium, which is eternity future, nga naay sala ang langit tungod kay nadagtaan na mansahan siya sa sala ni Lucifer nga nahimong Satanas. Og at the same time, paggugubaon po sa Dios ang earth, mo ng universe or ang earth mismo, tungod kay namansahan ang earth sa sala ni Adan, dili sa sala ni Eva, sa sala ni Adan. Mao na nga pagkagubaon, kay dili pwede magapuyo ang Dios sa eternity o sa iyang programa human sa human history, sa ginatawag nga eternity future, nga naay sala. So ang tanan is perfect. In other words, kung tanaw nato sa eternity past, katong niagi nga eternity, ang tanan is perfect.
Tapos nagkabulabog lang tanan, uno naalay pagkahugaw na sa kasaysayan sang human history tungod kay si Adan naghimo og sala. So tanan kani nagdagtaan og sala. Mao lang nga si Jesus Christ wala na tao sa semilya ni Adan. Mao na nga siya is perfect as a Lamb of God nga will take away the sins of the world. So sala. Pero pag end sang human history, amo na pag-iisdan sa Dios ang tanan. Kay as a Christian, ang ato ang citizenship is in heaven. Pero ang mga Israelites, natuo ko nga sa promised land mo ng Canaan, Palestine karon, Palestine. So kaning speaking of tongues were assigned sa unbelieving Israel. Sus, nga malad yun na. Hindi makontrol. Kay ang Israel naa sa ginatawag nga padulong sila sa fifth cycle of discipline. Amo na nga ang Israel karon naa sa ginatawag nga fifth cycle of discipline since sadtong 70 AD. Nagyapon sila sa fifth cycle of discipline. Wala na siya na cycle tungod kay gin sit aside sa Dios ang iyang programa sa Israel. So mabal-an na makita jud nimo na documentarily ang fifth cycle of discipline sa Israel o kon sa pag-implement niani nga nabungkag sila, nawagtang sila as a nation naitabo sa tong 70 AD. Nga gipasagdan niya ang Israel, mao na nga nabwagtang sila, nabungkag sila. O kung pasulti nato sa paggamit sa kay Titus Flavius Sabinus Vespasianus. Kay kung naagyapon ang Israel sa pag-atiman sa Dios, dili ko sila mabungkag. Kaya lang tungod sa ilang pagka-tigas kaayo, nga dili jud sila motuoy sa kay Jesus Christ nga sa kay Jesus nga ilang Christ o kon ilang Misayas. Sa ginatawag nga grace period minatag sa Dios sa ila 40 years gikan tong 30 AD hangtod sa 70 AD. Wa jud sila motuo ang mga Israelites. Bot pasabot din nga wala nito ang Israelites, ang ilahang leader wala nituoy. Nga besides niya naay mga individual man nga nituoy. Pero ang point niya na mao ang leader sa mga Israelites wala jud nito. Ang leader nila in particular mao na ang ilahang kani mga priest, mga Pharisees, Sadducees, mga scribes. Wala na nitoo nga mga leaders. Pero individually naay mga by individual naay nitoo. Naa bisan gani si Nicodemus nitoo nga isa sa teacher of the law. Pare ni siya nga mga Levites dili siya pare nga sa Katoliko o kun unsa na kanang aglipay no? Kun unsa man mga sikta nga nay pare kay ang pare nga naa sa Bible mao nang pare sa mga Israelites. Wala na iban dira nga pamagi, pare lang sa Israelites. So kung nawala ang speaking of tongues o kun ngano nga nangawala ang speaking of tongues, nga sa atong pagtulunan karon, tanan nga speaking of tongues, tanan walay nahabilin, tanan pagabot sa 70 AD nawala jud siya, tanan wala exemption din na nga eden nga speaking of tongues mga nasulti nga direct nga pakigsulti sa Dios nga sa to pa ang speaker wala kasabot pero sa Dios nakasabot. Unsa bay sins niya na? Do pa sa pagtudlo ba halimbawa karon magamit ko din o Greek nga diretso lang nga mag-Greek speaking ko. Unsa bay pulos niya na sa pag-communicate sa pulong sa Dios? Wala. Dapat idalon jud nimo ang pagsabot sa level of understanding
sa mga nagapaminaw. Di na ang pagsabot sa pagtuon sa pulong sang Dios. Kay wala na yung mga milagro karon nga mga hitabo. Wala. Pero sa tribulasyon, bantay ka. Di na tamo bantay kay rapture naman ta. Kay dili tanan nga milagro iyahasang Dios. Okay? So, mao na karon ang aton pagtuon sa kinatawag nga speaking of tongues. Betanawon na ito tini mga reviews. O kana lang, mao na. Mao na nga wala kita nag-practice sa speaking of tongues sa pag ginatawag nga to convince na wala. Ang atoa dinhi is by learning jud sa pagtuon. Kaya ang Christian life is a life of thinking. Sige, let's pray. Simob lang Amay, salamat kay sa mga higayng ginatag nimo sa moa sa pagkilala Ginoo unsang mga kamaturan sa imo mga pulong. Nga asa nga ang imo mga pagtulunan is by learning jud. Sanctify them in thy truth. Thy word is truth. No sa eksaktong Ginoo nga mga pagtuon. Nalabos tanan Ginoo, salamat jud sa teaching ministry and confirmation of God the Holy Spirit sa mga clarification niani sa pag-enhance Ginoo sa mga pagtulunan nga naay ginatawag nga Ginoo nga eksakto nga pagtuon ug giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Salamat din sa imong grasya sa isa ka butang nga we should not be ignorant sa imong mga pagtulunan sa mga kamaturan. Kay ang truth magkapabilin jud nga truth. Gani sa imo ginadawog tanan, ginapasalamatan, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.